Mainit ang araw sa bayan ng Santo Nilo, ngunit hindi iyon naging hadlang sa dami ng tao sa palengke. Ang mga vendor ay abalang nag-aalok ng kanilang paninda, corn, gulay, isda, prutas. Sa gitna ng ingay ng tawaran at tawanan, may isang lalaki na tila hindi nababagay sa agos ng kabataan at ingay. Si Mang Ernesto Galvez, dating sundelo, ngayoy 67 taong gulang, ay tahimik na naglalakad kasama ang kanyang matandang aso, isang German Shepherd na may kupas na harness kung saan nakasulat ang pangalang Bravo. Hindi ordinaryong alaga si Bravo. Siya ay dating kay Sham Explosives Detection Dog, retirado na rin tulad ng amo niya. Bravo, wika ni Mang Ernesto habang hinahaplos ang likod ng aso, paminta lang ang bibilhin natin. Huwag kang maghanap ng baril ha. Tumahol si Bravo, mahina, tarang tumatawa. Ang totoo, kahit retirado, pareho pa rin silang alerto. Hindi maaalis sa sundalo ang instinct, lalo na sa isang aso na lumaki sa gayera. Sa kabilang bahagi ng palengke, may nakapark na motorsiklo. Sa likod nito ay may iniwang backpack na kulay itim. Wala namang nakakakita ng kakaiba rito. Palengke ito, sanay na sa mga bit-bit na supot at bag. Ngunit sa oras na iyon, may isang bagay na hindi may paliwanag ni Bravo. Bigla itong tumigil sa paglalakad. Itinaas ang ulo, inamoy ang hangin. Palinggaling na. Anong problema? Tanong ni Mang Ernesto. Hindi sumagot si Bravo, pero dahan-dahang lumihis sa direksyon at pumuwesto sa likod ng isang fruit stand. Tiningnan niya ang motorsiklo. Tumahol 2 beses. Isang senyas na dati nilang ginagamit kapag may amoy na hindi ligtas. Napakunot ang noo ni Mang Ernesto. Hindi siya sigurado kung overreacting lang si Bravo. Pero may bumabalik sa kanya, mga panahong nasa misyon sila sa Zamboanga. Ganito rin ang reaksyon ni Bravo nang una makaamoy ng C4 sa isang checkpoint. Sa command post ng barangay, isang babaeng pulis ang nakatanggap ng report. Si 2 Lira Dominguez, ang head ng barangay security, ay abala sa pepel ngunit napatingin nang lumapit ang isang tanod. May iniwang bag sa gilid ng palengke, May matandang lalaki at aso na nagsasabing delikado. Napabuntong hininga si Lira. Aso na naman, akala ko last week lang may umangil sa leksyon at sinabing may bomba. Ngunit dahil protocol, ipinadala pa rin niya ang 2 tanod. Agdating sa lugar, tumambad sa kanila si Mang Ernesto na may hawak na whistle at si Bravo na nakatayo, hindi umaalis ng tingin sa backpack. Mga iho, sabi ni Mang Ernesto, hindi ko alam kung anong laman ng bag na yan, pero hindi nakakamali ang aso ko. Dati siyang kay Sham. Galing pa ng Basilan yan. Sir, baka gutom lang po ang aso niyo, natatawang sabi ng tanod. Ngunit ilang segundo lang, si Bravo ay umupo. Tumahol ulit 3 beses. Isang alerto. Si Mang Ernesto, kahit nanginginig, inilabas ang lumang Army. Retirado. Pero please, pakitawag ang bomb squad. Wag nating baliwalain to. Tumawag si Lira sa headquarters. Ngunit sinabihan siya may isa pang insidente sa kabilang bayan kaya late darating ang bomb squad. 30 to 45 minutes. Ani ng dispatcher. Kung may laman talaga to? Tanong ni Lira habang papalapit sa eksena. Paglapit niya, nakita niya ang mukha ni Mang Ernesto. Hindi ito tulad ng ibang matatanda na mahilig sa tsismis. Mapanatag ngunit matalim ang mga mata. Ang aso, hindi basta nagwawala, kundi nakaposisyon. Okay, clear the area. Evacuate the perimeter. Huwag niyo akong tanungin, utos ko to. Sinimulan ang pagpapalikas. Ang mga vendor ay nagprotesta. Sira naman araw namin. Baglang yen. Ngunit ilang vendor ang nakakita na si Bravo ay tahimik na nakaupo, ang tingin hindi maalis sa bag. Lumapit si Lira kay Mang Ernesto. Sir, baka pwede nating suriin ng mas maigi. Nag-aatubili si Mang Ernesto, pero pumayag. Lumapit siya kasama si Bravo. Dahan-dahan, inalalayan ng tanod ang bag. Ngunit bago pa man nila ito mahipo, tumahol si Bravo ng malakas at agad siyang umatras.
Sabay sigaw ni Mang Ernesto, "Huwag niyong gagalawin yan." Sa tensyong iyon, lahat ay natigilan. Si Lyra, bagamat sanay sa gulo, ay napatingin sa paligid. May bata pa palang umiikot sa paligid. Isang matandang babae ay nagtutulak ng kariton, ababa sa eksenang may banta. Hindi ito bero, bulong niya. At sa paningin niyang iyon, isang matandang sundalo, isang lumang aso, at isang lumang instinct, nakita niya ang dapat niyang pagkatiwalaan. Sa bawat segundo na lumilipas, palapit ng palapit ang panganib, at sa mata ni Mang Ernesto, ang oras ay tila bumabagal. Nakatayo siya sa harap ng bag, kasabay si Bravo na tila hindi nagbabago ng posisyon. Sa likod nila, ang mga vendor ay nailikas na. Ngunit may mga usisero pa rin sa likod ng police tape. Ang ilan ay may hawak pang cellphone, nagsusubaybay sa maaaring eksena. Tumayo si Essie 2 Lyra Dominguez sa tabi ni Mang Ernesto. "Sir, kung may alam po kayo sa ganitong sitwasyon, sabihin niyo na." Hindi agad sumagot sa Ernesto. Sa halip, tinitigan niya si Bravo, saka humugot na malalim na hininga. Pag umupo, yan nang hindi umiimik at tumahol ng 3 beses. May laman. "Sinanay ko yan sa ganon. Walang sable sa loob ng 11 taon. Explosives." Tumango si Mang Ernesto. "Hindi ko masasabi anong clase, pero may amoy. At kung na-train pa rin siya sa residual sense, baka malapit na." Tumawag muli si Lyra sa headquarters. "AQ, this is Essie 2 Dominguez. Kumpirmado ng dating kay Sham Handler, may positibong reaksyon ang dating explosives dog sa isang unattended bag sa Santo Nilo Market. Bomb squad delayed pa rin ba?" "Affirmative, Essie 2. 20 minutes out. East crowd control, wag gagalawin ang item." Tumalikod si Lyra at sumigaw sa mga tanod. Palayuin ang mga tao. Lahat ng nasa perimeter, layuan. Habang ginagawa ang crowd control, si Mang Ernesto ay naupo sa bangketa, kasama si Bravo. Tila hindi siya alintana sa tensyon sa paligid, ero sa loob niya, parang may kumakabog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigo na wala siyang magawa, kung sakaling sumabog ito. May lumapit na batang lalaki, hawak ang isang maliit na palanggana ng kakanin. "Tito, hero ba yang aso mo?" Ngumiti si Ernesto, ngunit malungkot. Hindi lahat ng bayani sumisigaw. Yung iba, tahimik lang tulad niya. Tumaho si Bravo, isang beses lang. Saka lumingon sa direksyon ng bag. Napatingin sa Ernesto. May gumalo. Sa kabilang dulo ng pelengke, may isang lalaki na tila di mapakali. Suot niya ang baseball cap na nakababa ang tekip. May hawak na cellphone. Hindi siya nakikihalo sa mga tao, ngunit panay ang sulyap sa eksena. Nakita ito ni Lyra. Lumapit sa isang tanod. Ice cream yung lalaking yon. Mula pa kanina, hindi umaalis sa sulok na yan. Habang sinusundan siya ng mata ng pulis, si lalaki ay biglang tumalikod at mabilis na naglakad. "Hoy, sir, teka lang." Tumakbo. Agad na tumugon si Lyra. "Pursue." Habang tumatakbo ang tanod at si Lyra, si Ernesto naman ay bumalik sa eksenang may bag. Hindi na siya mapakali. "Bravo," bulong niya, "kung may kailangan tayong gawin, ngayon na." Biglang tumayo si Bravo, lumapit ng ilang hakbang sa bag. Ang galaw nito ay hindi na bilang alaga, kundi bilang isang train na operatiba. Inikot niya ang bag, dahan-dahang umupo sa tabi nito. Tumaho. Minsan, 2, 3, si Ernesto ay tumayo. Kumpirmado, nilapitan niya ang tanod. "Kailangan natin ng containment. Kung may blast, at least dito lang sa quadrant na 2. Ang pader na mate section, makapal. Gamitin netting cover." Nagtaka ang tanod. "Sir, hindi po kayo pulis." Ngumisi si Mang Ernesto at inabot ang kanyang lumang Philippine Army IE. "Deti akong team lead ng IE sa Zamboanga. 2 beses na akong sumabog. Hindi ko na gusto ng pangatlo. Kaya pakinggan mo na lang ako." Samantala, si Lyra ay nasa habulan. Nakatakbo ang lalaki papunta sa likod ng pelengke, kung saan may lumang bodega. Sa loob ng lugar, napatigil ang lalaki,
Pero imbes na itago ang sarili, tumalikod at ngumiti. Anya, masyado kayong tiwala sa instinct ng aso. Walang mas masinsin na intel kaysa sa ilong ng isang K-Sham, sagot ni Lyra. Ngunit bago pa niya may kasa ang barrel, may sumitsit mula sa kabilang pader. May backup ang lalaki. Lyra, kahit alerto, ay napilitang umetras. Hindi pa malinaw kung sila ba ang nag-iwan ng bag o diversion lamang ito. Tumawag siya sa radio. AQ, suspect possibly linked to planted threat. Multiple accomplices. I need reinforcement. Balik sa palengke. Si Ernesto ay pinaposisyon na ang mga tanod sa tamang lugar. Walang lalapit. Bravo lang ang ikot. Kung kailangan, ready ako mag-defease manually. Tumigil ang lahat. Bravo ay lumapit muli sa bag, inilapat ang katawan at tumahimik. Sir, tanong ng tanod, ano pong ibig sabihin nito? Hindi agad sumagot sa Ernesto. Ngunit dahan-dahan siyang lumuhod. Inabot ang bag. Isang segundo. 2. Pagkabukas niya, isang LE indicator ang kumikislap. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang bag, itinapon sa direksyon ng meat section, kung saan may makapal na pader. Isang iglap lang. Boom! Nagliyab ang paligid. Nayanig ang palengke. Sigawan. Obo. Alikabok. At sa gitna ng usok, si Bravo, tahimik na nakatayo sa tabi ng amo niya. Punit ang manggas na Ernesto, may sugat sa braso, pero buhay. Si Lyra ay humahangos pabalik, natigil sa nakita. Isang lumang sundalo, duguan pero nakatayo, hawak ang leash ng asong kalmado ngunit alerto. Akala ko na late kami. Bulong niya. Ngunit ang sumunod na nakita niya, ang mata ng mga tao sa paligid, nakatingin hindi sa kanya, kundi sa dalawang tahimik na bayani. Umaga na. Sa kabila ng mga nagkalat na debris, sirang kisame, at pulang tape na nakapaligid sa perimetro ng palengke, ang Santo Nilo ay tila bumalik sa normal. Ngunit sa loob ng bawat mata ng mga residente, naroon pa rin ang gulat, ang takot, at ang iisang tanong. Paano kung hindi dumating ang asong yon? Ang buong bayan ay nabalot ng balita. Naging viral ang kuha ng CCTV, kung saan makikitang si Bravo ay nakatayo sa harap ng bag, habang si Mang Ernesto ay pilit itong inilalayo sa tao. Ang hashtag na #BantayanPalengke ay trending. Ang ilan ay nagsabing milagro raw, ang iba ay nagsimulang magtanong, nasaan ang gobyerno? Sa ospital, nakaupo si Mang Ernesto habang ginagamot ang sugat sa braso. May ilang stitches, pero wala namang matinding pinsala. Sa tabi ng kama ay si Bravo, nakahiga ngunit gising, tila bante pa rin. Ang tibay mo pa rin, partner, bulong na Ernesto. Umasok si SC2 Lyra, bitbit ang isang bag ng prutas. Sir, hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Kung hindi kayo, kung hindi yung aso. Gumiti sa Ernesto. Hindi ako. Siya. Ako lang ang tagapagsalita niya. Umupo si Lyra. Pansamantala, pinuri tayo ng command. Pero may mas malalim na issue rito. May intelligence report na lumabas. Ang grupong gumawa ng pagsabog ay gumagamit ng mga volunteer para mag-test ng response time ng mga autoridad. Gusto mong sabihin, hindi lang to isolated case. Tumango si Lyra. May posibilidad na test lang ito. At kung hindi tayo mabilis, baka susunod, mas malaki na. Samantala, sa telebisyon at social media, dumagsa ang mga panayam, balita, at opinion. Isang news anchor ang nagsabi. Sa panahong hindi natin alam kung kanino tayo dapat umasa, minsan pala, may isang dating sundalo at isang retiradong aso na magpapakita kung ano talaga ang ibig sabihin ng serbisyo. Isang mayor na taga-Karetig Bayan ang nagkomento. Dapat binibigyan ng parangal ang mga ganitong mamamayan. Kahit hindi na aktibo, mas aktibo pa sa mga binabayaran. May mga nagsimulang mangalap ng pirma para sa Bravo Law, isang panukala upang kilalanin ang mga retired working dogs bilang bayani at bigyan ng lifelong medical at food support. Ngunit sa kabilang bahagi ng siyudad, sa isang madilim na opisina, may mga taong hindi natuwa. Isang lalaking nakaitim, hindi nagpapakilala,
ang sumagot sa tawag. Hindi sapat ang ingay. Kailangan natin ng pagkilos. Sinira na matandang yan ang plano. Sa mesa niya, nakalagay ang isang Polaroid. Si Ernesto at si Bravo, kinunan mula sa malayo. Kung siya ang magiging sagabal, alam natin kung saan siya nakatira. Sa Santo Nilo, habang nagpahinga si Ernesto, dumating ang kanyang apo, si Miko, isang 10 taong gulang na lalaki. May dala siyang coloring book at isang laruan na pang-aso. Lolo, si Bravo bayani daw sa Facebook. Ngumiti sa Ernesto. Hindi niya alam yun. Basta siya, trabaho lang. Pero, Lolo, natatakot ako. Sabi ng mga kakles ko baka bumalik yung masamang tao. Totoo ba yun? Hindi agad sumagot sa Ernesto. Tumingin siya kay Bravo, na tila alerto habang nakikinig. Tandaan mo to, Apo. Hindi sinusukat sa lakas ang pagiging bayani, kundi sa tapang na gawin ang tama kahit natatakot ka. Kinabukasan, dumating ang isang van sa tapat ng bahay nila Ernesto. Bumaba si Lyra, may kasamang 2 inipormadong lalaki. Sir, kailangan naming ilipat kayo pansamantala. May banta sa inyo. Hindi kami sigurado kung anong grupo, pero may surveillance kami sa paligid niyo. Kung aalis ako, paano si Miko? Paano si Bravo? Kasama sila. At sir, may alok rin ang Regional Command. Gusto nilang ibalik kayo sa serbisyo bilang consultant sa emergency response at KSHAM unit training. Napaisip sa Ernesto. Matanda na ako, pero hindi pa laos. Ang tapang, hindi nabubura sa edad. Sa loob ng 1 linggo, inilipat ang pamilya Galvez sa isang safe house. Si Bravo ay sinuri ng veterinaryo at binigyan ng bagong vest, bagong tags, at isang eye na may nakaladay. Bravo, retired KSHAM hero, active volunteer. Ang kwento nila ay umabot na sa buong bansa. May mga batang ginaya si Bravo sa school program. May mural na ipininta sa Peleng kung saan naganap ang insidente. Pero sa gitna ng lahat ng papuri at pagbaiti, tahimik pa rin si Bravo. Hindi siya nagbago. Hindi siya nag-iba. At sa Ernesto, nakahawak sa radio ng bagong issue ng command. Kung may sunod na pagsubok, mas handa tayo. Ngunit sa loob niya, may tanong. Sa susunod ba, sapat pa rin ang instinct? 3 araw na ang lumipas mula nang sumabog ang bag sa Santo Nilo Market. Ngunit ang alon ng pangyayari ay patuloy na lumalawak. Sa telebisyon, sa radio, at lalo na sa social media, paulit-ulit ang kwento ng isang dating sundalo at ng kanyang matapat na KSHAM. Si Bravo, nang gayoy may opisyal ng AI bilang volunteer KSHAM hero, ay naging inspirasyon sa mga paaralan, barangay at rescue units. Ngunit habang ang publiko ay patuloy sa pagbibigay-pugay, sa lilim ng lungsod ay may gumagalaw na mga mata. Sa isang lumang warehouse sa labas ng lungsod, 3 lalaki ang nag-uusap. Isa sa kanila ay si alias Putik, ang lalaking tumakbo sa eksenang sinunden ni Essie 2 Lira. Hindi pa tapos. Nakuha nila ang spotlight. Pero sa susunod, siguraduhin nating wala nang maghihinala. Isa pa sa kanila ay nagpakita ng blueprint ng isang city convention hall kung saan gaganapin ang Gabi ng Mga Bayani. Isang pagtitipon upang parangalan ang mga modernong hero, kabilang na si Mang Ernesto at Bravo. Tamang lugar, maraming tao, live coverage, perfect distraction. Tumango si Putik. Mag-ingay tayo sa araw na iniisip nilang ligtas sila. Samantala, sa safe house, si Ernesto ay abala sa pag-train muli kay Bravo. Hindi siya humihiling ng milagro. Alam niyang tumatanda na ang aso. Ngunit ang liksi nito ay hindi pa rin nawawala. Bravo, fend the bag. Iniletag niya ang 3 identical na bag. Tumaho si Bravo sa ikalawa at tumigil. Good boy, bulong na Ernesto. Nanonood si Miko mula sa gilid, hawak ang kanyang notebook. Lolo, pwede ba ako mag-train din ng ganon? Ngumiti sa Ernesto. Baka balang araw, ikaw na ang magtutuloy ng ginagawa namin. Dumating si Essie 2 Lira na may daladalang dokumento. Sir, may impormasyon kaming natanggap.
May intelligence na ang grupo ni Putik ay may target sa susunod na linggo, sa event mismo kung saan kayo dadalo. Tahimik sa Ernesto. Gagamitin nila ang spotlight para sa takot. Possible, sagot ni Lyra. Kaya kung papayag kayo, gusto ng comment na ilagay kayo bilang decoy handler sa loob ng venue. Hindi ka lang bisita, magiging bahagi ka ng inner team. Bravo at Echo. Tumango si Lyra. Alam naming mas kilala inyo ang kilos ng bawat taong may binabalak. At sa paningin ng publiko, bayani lang kayo. Hindi nila alam, kayo ang bante. Dumating ang araw ng gabi ng mga bayani. Punuan ang convention hall. May press, may mga estudyante, may pamilya ng mga sundalo, guro, nurse, lahat ng frontliners. May nakalagay na stage sa gitna. Sa gilid ay naka-assign ang mga security personnel. Sa Ernesto ay may suit na civilian attire na may discreet comms. Si Bravo ay may harness na may markang active detail. Habang pinaparangalan ang mga bayani sa entablado, tumayo si Miko sa gilid ng audience. Inagmamasdan ang kanyang lolo na tila mas matikas pa kaysa deity. Ladies and gentlemen, anunsyo ng host, please welcome Mang Ernesto Galvez and Kay Sham Bravo. Tumayo ang dalawa. Tumaho si Bravo at ang buong audience ay pumalakpak. Ngunit sa gitna ng palakpakan, may isang lalaking hindi pumalakpak. Suot niya ang barong, may hawak na folder, ngunit sa loob nito ay hindi dokumento, kundi isang trigger. Si Bravo, kahit malayo, biglang tumayo. Pumuwesto sa harap na Ernesto. Nagbago ang postura. Napansin ito ni Lyra sa earpiece. Team, Bravo is reacting. Prepare sweep. Target near row E. Mabilis ang kilos. Sa loob na ilang segundo, nagka-alerto. Ang lalaking may barong ay naglakad papunta sa exit. Ngunit bago pa siya makalabas, tumakbo si Bravo. Hinabol siya, tinahulan, sinunggaban ang kanang braso. Nahulog ang trigger device. Drop IT, sigaw ni Lyra. Sumuko ang lalaki. Tinanggal ang diskis. Si alias Putik. Ang venue ay pansamantalang na lockdown. Inilabas ang hidden device sa ilalim ng speaker system. Isang time-triggered IE. Kung hindi sa reaksyon ni Bravo, maaaring sumabog ito sa oras ng final. Sa labas ng venue, kinuyog ng media si Ernesto. Sir, pangalawang beses niyo na pong nailigtas ang publiko. Ngunit si Ernesto ay ngumiti lang. Tumingin kay Bravo. Hindi ako. Siya pairing. Sa loob ng sasakyan pauwi, tahimik si Ernesto. Simulat sa pool, gusto ko lang maging tahimik ang pagretiro. Pero tila may ibang plano ang tadhana. Si Lyra ay ngumiti. Ang mga tahimik ang madalas pinipili ng kasaysayan. Sa likod, si Miko ay natutulog, yakap ang bagong plustoy na ang itsura ay katulad ni Bravo. At si Bravo, nakatanaw sa bintana, nakapikit, ngunit ang tenga, alerto pa ring. Sa mga araw matapos ang pangalawang insidente, tuluyang naging simbolo ng pag-asa si Bravo. Telebisyon, dyaryo, radyo, lahat may balita tungkol sa asong nagligtas sa 2 beses na banta. Maging sa mga eskwelahan ay may mural na ipininta ng mga bata at sa ilalim nito ay may nakasulat. Ang bayani ay hindi kailangang tao. Minsan, may buntot at tahimik lang siyang nagmamasid. Ngunit sa gitna ng kasikatan, si Mang Ernesto ay nanatiling maingat. Sa training center ng command unit, mas pinili niyang bumalik sa simpleng rutinaryo. Kasama si SC2 Lyra, nagsimula siyang magsanay ng mga bagong K-Sham handler. Hindi ito tungkol sa pagturo ng utos, aniya sa mga trainee. Ang tunay na koneksyon ng handler at ng aso ay tiwala. Kung hindi mo kayang pakinggan ang tahimik niyang kilos, hindi mo siya ka-partner. Gamit ka lang niya. Lahat ay tahimik. Si Bravo, na nasa gilid lang, ay nakaupo, pinagmamasdan ang clays. Isang araw, habang nagpapatrol si Lyra sa istasyon, may dumating na sulat. Walang pirma, walang address. Sa loob nito, may lumang litreto. 3 sundalo. Isang checkpoint. Isang larawan na kinunan sa Zamboanga mahigit 10 taon na ang nakalipas. Isa sa mga lalaki ay si Ernesto. Ngunit ang isa pa,
ay si Kapitan Silvano, isang dating official na matagal nang nawawala at pinaniniwala ang patay. May kasamang note, hindi pa tapos ang utang. Kung may ilaw kayong sinindihan, handa kayong silawin. Napatingin si Lyra sa larawan. Sa likod ng litreto ay may code. Ikalasag 06 tandang bawas 13. Agad siyang pumunta kay Ernesto. Sir, may alam kayo sa operasyong ito. Tahimik sa Ernesto. Inilabas ang sariling lumang journal. Sa loob nito, nakaipit ang perehong larawan. Yan ang misyon namin kung saan unang sumabak si Bravo. Si Silvano, nawala siya matapos ang operasyon. Pero may hinala kami na hindi siya basta-basta nawala. May mga bagay kaming nakita, pero tinakpan. Kinabukasan, habang naglalakad si Miko sa palengke, may isang lalaking hindi pamilyar ang hitsura ang tumawag sa kanya. Anak, gusto mo ng libreng laruan? Aso, kagaya ng kasama mo palagi. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang anino ang sumulpot, si Bravo. Tumaho, malalim. Napatigil ang lalaki at agad na tumalikod. Umuwi si Miko na natataranta. Lolo, may lalaking kakaiba. Si Bravo po, parang alam agad na masama siya. Agad na kumilos sa Ernesto. Ito ang sinasabi ko. Hindi tayo ligtas habang may mga taong gustong balikan ang nakaraan. Tumawag siya kay Lyra. May gumagalaw na naman. At sa pagkakataong to, hindi lang sila basta grupo, ito, personal. Ilang oras pa lang ang lumilipas. May sumabog na maliit na device sa isang poste malapit sa training center. Walang nasaktan, pero malinaw ang mensahe. Hindi ito ang huli. Kinabukasan, muling tumanggap si Lyra ng isang sulat. Ang nakasulat, ang kasikatan ay ilaw. Pero tandaan, ang mga ilaw ang unang tinatarget kapag may kaguluhan. Sa likod ng papel, isang sketch. Mukha ng isang aso. Meta ni Bravo. Nagpatawag ng closed door meeting ang regional command. Hindi lang ito tungkol sa seguridad ng lungsod, sabi ng HIP, kundi sa mensahe na sinusubukang ibagsak ang tiwala ng tao sa mga bayani. At kung si Bravo ang simbolo ng pag-asa, siya rin ang target. Tinignan nila sa Ernesto. Ginoo, handa ka pa rin bang lumaban? Tahimik, ngunit matatag. Hindi ko sinimulan to para sumikat. Pero kung ang tahimik naming kilos ang sisira sa plano nila, di ko hahayaang tumigil kami. Tumaho si Bravo, mahina, ngunit may bigat. Sa mga susunod na araw, mas naging alerto ang buong task force. Inilaan ang buong lakas para sa paghahanap sa grupo nina alias Putik at ang koneksyon sa nawawalang Kapitan Silvano. Sa isang raid sa lumang kampo sa Bondok, natagpuan ang isang journal. Isang pahina rito ay may larawan ni Bravo, naka-red mark. Sa gilid, may nakasulat, ang aso ng kasaysayan. Pero kahit ang pinakamatalas na ilong, may kahinaan. Gamitin ang alaala. Tahimik si Ernesto nang makita ito. Alam nila ang trauma ni Bravo. Ginagamit nila iyon. Nagatitigan sila ni Lyra. Sir, anong ibig mong sabihin? May isang amoy, isang lugar, isang tao na kapag naamoy ni Bravo, natutulala siya. Iyon ang naging trauma niya noong unang misyon. At mukhang ibabalik nila iyon. Gabi na. Sa safe house, natutulog na si Miko. Si Ernesto ay gising pa rin. Pinagmamasdan ang kanyang partner na nakahiga. Lumapit siya at marahang hinaplos ang balikat ng aso. Partner, parang babalik tayo sa simula. Tumaho si Bravo, mahina lang. Ngunit sa tono nito, alam na Ernesto, ang susunod na laban ay hindi lang para sa bayan, kundi para sa isa't isa. Gabi ng operasyon. Sa buong rehiyon, itinaas sa Code Red ang antas ng seguridad. May natanggap na intelligence, ang grupong dating konektado kay Kapitan Silvano ay planong pasabugin ang Regional Security Command Headquarters sa lungsod ng San Lazaro gamit ang perehong teknik na minsang ginamit sa Zamboanga. Mahigit isang dekada na ang nakalipas. Pero ang mas nakakatakot, ayon sa source, ang bomba ay may scent-based trigger, isang particular na chemical na matagal nang kilala ni Bravo.
At iyon ang mismong amoy na minsan ay nagparalisa sa kanya sa isang operasyon noong aktibo pa siya. Ang trauma na iyon ay tila gustong gamitin laban sa kanya. Sa command van, sina Mang Ernesto, SC2 Lira, at 3 Kaysham handler ay naghahanda. Sa mesa, nakalatag ang plano ng gusali. May mga camera feeds, radio frequencies, at backup team sa labas. Sir, ani Lira, pwede namang ibang Kaysham na lang. Baka mag-trigger ulit yung trauma ni Bravo. Tahimik sa Ernesto. Tumingin kay Bravo na tila alam ang pinag-usapan. Hindi mo kasi kilala, too. Sa lahat ng pinagdaanan niya, kahit minsan natakot, di siya tumakbo. At ngayon, gusto niyang tapusin ang sinimulan niya noon. Tumaho si Bravo. Isang beses. Malalim. Buo. Alas negatibo, 1-0 ng gabi, tumasok ang infiltration team sa gusali. Malamig ang hangin. Sa mga hallway, tahimik ang bawat hakbang. Dumaan sila sa West Wing, kung saan may abandoned storage area. Ayon sa intel, doon daw iniwan ang explosive bag. Paglapit nila, huminto si Bravo. Nagtaas ng tenga. Umikot sa isang kahon. Tumaho 2 beses. Si Ernesto ay tumango. May amoy siya, pero hindi pa matindi. Ibig sabihin, malapit pero hindi dito. At tuloy silang umikot hanggang makarating sa basement, isang lugar na hindi kasama sa original blueprint. Illegal extension to Ani Lyra. Posible talagang dito nila itatago. Pagbukas nila ng pinto, tumigil si Bravo. Hindi gumalaw. Tumahimik. Tila frozen. Napansin ito na Ernesto. Lumapit, marahang lumuhod sa tabi niya. Partner, ito yung amoy, di ba? Tahimik pa rin si Bravo. Nanginginig ang katawan. Hinaplos siya na Ernesto. Pero ako ang kasama mo ngayon. Wala ka na sa Zambonga. Nandito na tayo. At kung hindi mo to kaya, ako ang Aetras. Pero kung lalaban ka, magtiwala ka sa akin. Tumaho si Bravo. Mahina, pero isang hakbang. Sumunod pa, hanggang sa dahan-dahan siyang lumapit sa isang tambak ng kahon. Tumaho 3 beses. Target confirmed. Habang nilalapitan nila ang bag, may biglang kaluskos mula sa likod. Isang lalaking armado, may suot na maskara, ang bumulada. Wala nang atresan. Kung lalapit kayo, sabay tayong mawawala. Pero bago pa siya makagalaw, lumipad si Bravo. Tinulak niya ang lalaki, kinagat ang braso. Natumba ito. Si Lira ay agad sumunggab at ikinulong ang suspect. Ernesto ay mabilis na nagsimulang edifis ang bomba. 2 trigger, pressure at timer. May failsafe. Kailangan mabilis. Sa tulong ng comms, natapos ang proseso sa loob ng 3 minuto. Bomba neutralized. Paglabas nila ng gusali, sinalubong sila ng palakpakan. Media, official, rescue teams. Ngunit sa gitna ng lahat, tumakbo si Miko papunta sa kanyang lolo. Lolo, Bravo, buhay kayo. Lumuhod si Ernesto, niyakap ang apo. Bravo ay tumabi sa kanila, tahimik na nakatingin sa buwan. Ilang araw matapos ang insidente, ginanap ang isang seremonya sa San Lazaro Grand Hall. Si Bravo ay binigyan ng pinakamataas na pagkilalang maaaring makuha ng isang hayop. Medalyang ginto ng kabayanihan. Isang parangal para sa hindi lang isang misyon, kundi sa buong buhay ng paglilingkod. Umakyat si Ernesto sa entablado. Hindi siya nagsalita na mahaba. Isang linya lang. Sa mundo ng kaguluhan, minsan may tahimik na bayani at minsan aso siya. Sa hapon ding iyon, habang papalubog ang araw, makikita si Ernesto at Bravo sa isang parking malapit sa dalampasigan. Walang kamera, walang media. Si Miko ay nagpapalipad ng saranggola. Si Bravo ay nakaupo, pinagmamasdan lang. Partner, ani Ernesto, siguro ito na talaga ang huling hakbang nating. Tumaho si Bravo. Marahan, tila may ngiti sa mata. At sa katahimikan ng dapit-dapon, isang lolo, isang apo, at isang asong bayani ay magkasamang naglakad paalis sa entablado ng kasaysayan. Bitbit ang kwento ng tapang, tiwala,
at isang buntot na kailanman ay hindi iniwan ang kanyang kasama.